Hello, good morning po sa lahat. Amigo ko, amiga, good afternoon o good evening po sa lahat na sulok na mundo po kung saan man kayo naka-look ngayon sa mundo ay good morning ulit sa inyo lahat. Mag-ingat po. Siyempre, of course, take care everyone po. So regarding today, mayroon ako pasabong regarding nga tungkol nga what they called Balkan report nga hindi man talaga na sulbad-sulbad. So, ewan ko kung paano ito sulbadin. Kaya na mag-compute kung paano ito magawa sa tinatawag ng Balkan report na insertion na hindi man talaga nasulbad hanggang ngayon. Kung sana ay paano ito masulbad, wala naman tayong nangyari ng pasulbad dyan sa investigasyon ng insertion. Parang inikot-ikot lang o paano nilaro lang. Dapat yan, sulbadan talaga yan. Lalo yun, sino yung insert dyan. Yung sinasabi natin na saran na ang may hawak ng budget ay walang iba kundi si Romales Martin po at saka si Saldico po. Sila po mga congressman ang may hawak ng kabuuan ng Pilipinas po. So yan po problema na paano masulbad ang Balkan Report na insertion po. Yan ang problema. Wala na ito si Saldico kay out of country na yata sa balita. Hindi man na malaman kung nasaan. Yan, si Saldico ngayon, congressman na nagtatago niya na yata. So, hindi masubad-sulbad yan. Ngayon, hindi pa nga nasulbad yung insertion sa Balkan Report na being discovered by the Davao 3rd District. Ungab po, siya po nakadiscover po yung tinatawag na insertion ng budget po. Yan po ang problema kung paano ginawa. Problema talaga, paano masulbad. Here comes again, itong garapan na what we call project ng Pilipinas na sabwatan sindikato ng Philippine Syndicate. Garapan na sindikato, sabwatan ng kontraktor, district general lokal, at siyempre yung congressman po. Yan po ang tatlong gumagawa ng what we call na Philippine Syndicate po ng Ghost Project po. So, ewan ko kung paano yan masulbad. Sige, gumagawa pang Independence Committee investigation. Ewan ko kung ano mangyari. Matagal na wala para hitabo. So, hindi pa natapos yung insertion. So, again, thank you sa inyo lahat. Makinig tayo sa balita dito po sa ating magaling na bagong congressman ng Davao po, si Duterte po. Wait lang. Ito na po. Congressman Omar, Ma'am Isabel, and Vice Mayor Rico, welcome po. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hindi talaga ako makaget over to sa happy birthday para kay Bongbong Marcos. Sa Netherlands, hey, kamusta po? Dito naman po tayo mga kareaksyon. Kumusta na kaya ang ating Pangulong Duterte? Ito na po, panahon na po natin. Congressman Omar, Ma'am Isabel, and Vice Mayor Rico, welcome po sa Netherlands. Hey, kamusta po kayo, sir? Okay lang naman, sir. First time ko talaga mag-visit, pupunta dito. Ganda naman, wala nang masabi sa weather, pero para sa kanila maganda na daw to. Is it your first time also in Europe or in the Netherlands? Sa Hague, first time. First time. Sa Hague, first time ko. Sir, is it okay to know kailan pa po kayo dumating dito? Well, ako, I arrived, sa paano tayo? Last week lang. But he's been no longer here. Okay. Since September 1. Oh, because we saw Congressman, Vice Mayor, nagsama pa sila ni Papa. yeah, si Papa, ang mapapa mo. Sir, how do you feel right now that we are actually standing here sa Duterte Street? So, may certain pride daw talaga ma-feel kasi grabe talaga na well known na talaga ito. Kahit actually mga locals na Filipino makausap namin, parati na sinasabi, you should go to Duterte Street, you should go to Duterte Park. Them saying that di pa lang nila kami kilala. So, kita nila Filipino, mismo sila, ginapromote nila ang lugar. So, makasabi talaga ako na ganyan ka deep-seated talaga ang impact ni Lolo sa buhay nila na kahit dito kalayo na ng lugar, proud pa rin sila kay PRD. Yes, sir.
Sir, may tanong lang ako, sir. Highly political po yung question because there's Si Bongbong Marcos nga, birthday niya, ayaw siyang kantahan ng mga journalist eh. Bongbong Marcos, pinaya siya ng mga journalist. very clear effort from detractors of the Duterte family to impugn the family Duterte to all the anomalies as the congressman yourself, sir, especially right now the anomalies hurt against your father, no? What is your reaction to this effort from the detractors, sir? Well, this is not something new naman. Since nung time ni Madam President Gloria Macapagal Arroyo, nung time ni Speaker Nograles, hinahabol naman talaga ang family namin. Parati lang ina-throw ng accusation. So, yun nung time na nun kay then Mayor President Rodrigo Duterte, Rodrigo Duterte, si Mayor Digong, parati nga gina-target noon. And then sa latter years ng active administration, of course, dahil malakas na candidate yung lolo ko, sila rin nag-start. So, itong admin nabago, admin ni BBM, di naman sa ganit na bago, parati talaga sila may masabi sa amin o ginaling sa amin kung ano man mga ano bang misgivings na or mga pagkulang nila sa tao, gusto talaga na nila sa amin. Ang totoo lang yan, wala kami kaya talaga sa mga statements ni Pata, ni Congressman Colong, you can check, you can go to the city, President Paban, you can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost projects, sila ng multo sa amin, walang ghost projects sa amin. Lahat talaga ng kung ano man sabi na budget na binigay kay Papa, papunta talaga sa use na magamit ng tao up until now. Of course, yan talagang legacy ng pamilya since noong time ni PR, they build talaga. So marami talaga ang legacy projects, maraming bridges, ang interconnectivity ng buong Pilipinas naging stronger or at its strongest noong time ni Lolo. Speaking about legacy projects, wala akong masabi sa ngayon na administration. Sir, do you have already a schedule for you to enter and visit your lolo? Unfortunately, wala pa. At that aspect, we don't really understand why. Kami naman, immediate family naman considered sa amin. Actually, itong isa dito, si Vice Mayor, kapangalan niya pa nga. The second na lang to. So, we don't really understand why it takes this long for them to process na our request to visit our lolo, especially considering na kung sana mas kabilang kanto lang to, malayo pa naman. Malayo pa ang flight. Pero, again, the lawyers of PR, they are working their hardest na i-process ang request namin. On the side naman of the ICC, of course, being a separate entity, hindi lang naman kami ang inaasikaso. Baka on their part, they're doing their best din naman sana. So we respect it. But yes, we're still remaining very hopeful na habang nandito kami, sana ma-visit din namin si Lolo. What is your reaction to the decision of the court? Yan po ang apo ni Rodrigo Duterte po, hanggang sahig po. Nakapunta roon sa Netherlands, kaso hindi pa nakabisita sa lolo, nasa labas lang sila dahil magawanek niya ata o ganun, wala pa silang schedule paano makakita siya lolo. Ganun po ang ganun berita doon. So again, thank you po sa lahat at siyempre don't forget to like, to share, and to subscribe sa YouTube channel ko po din, to follow din. And kung meron kayong magmalita, mabigyan kayong notification po. Again, thank you everyone. Bye-bye po. God bless everyone.